Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-safety. Isang mainit na pagtanggap muli sa ating channel. Kumusta kayo? Sana ay ligtas at malusog ang bawat isa sa inyo habang nanonood ng video na ito. Bago tayo sumabak sa ating main topic, gusto ko munang magpasalamat sa inyong walang sawang suporta. Kung bago ka lang dito, ako ang inyong health buddy at ang channel na ito ay ginawa natin para magkaroon tayo ng safe space. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na madalas ay nahihiya tayong itanong sa iba, lalo na ang tungkol sa sexual health, nang walang halong judgment at puno ng tamang impormasyon. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para lagi kang kasama sa ating mga usapang pangkalusugan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napaka-importanteng topic na pwedeng magligtas ng buhay, ang PEP. Ano nga ba ang gagawin mo kung sa tingin mo ay na-expose ka sa HIV? May pag-asa pa ba? Alamin natin. Ang PEP ay acronym para sa Post-Exposure Prophylaxis. Himayin natin ang salitang ito. Post ay nangangahulugang pagkatapos, exposure ay ang pakikipagtalik o insidente, at prophylaxis ay pag-iwas sa sakit. Sa madaling salita, ito ay isang emergency treatment para hindi magtuloy-tuloy ang HIV infection. Paano ba ito gumagana sa loob ng ating katawan? Kapag ang HIV virus ay pumasok sa bloodstream, hindi ito agad-agad nagiging permanenteng infection. Kumukuha pa ang virus ng oras para hanapin ang iyong mga immune cells o CD4 cells para doon mag-duplicate o magparami. Ang PEP ay binubuo ng mga makapangyarihang antiviral drugs. Ang trabaho nito ay harangin ang virus sa bawat stage ng cycle nito. Pinipigilan nito ang virus na makapasok sa iyong cells o kaya ay pinipigilan nitong gumawa ng kopya ng sarili nito. Kung hindi makakapagparami ang virus, kusa itong mamamatay at hindi ito magiging lifetime infection. Para itong checkpoint sa kalsada na humaharang sa mga masasamang loob bago pa sila makarating sa loob ng siyudad. Kaya, kumilos agad, PEP ang unang depensa. Huwag maghintay kung may risk ngayon. Dito tayo dapat maging alerto. Ang PEP ay hindi parang magic na kahit kailan mo inumin ay gagana. Mayroon tayong tinatawag na golden window, at iyon ay ang unang 72 hours o 3 araw pagkatapos ng posibleng exposure. Bakit 72 hours? Dahil base sa mga medical studies, ito ang limitadong oras bago tuluyang makapenetrate at makapamahay ang HIV sa iyong system ng permanente. Makinig kayong mabuti. Kapag lumampas ka ng 72 hours, ang bias ng gamot ay bumabagsak ng husto at kadalasan ay hindi na ito inirerekomenda ng mga doktor dahil settled na ang virus sa katawan. Pero tandaan, huwag mong hintayin ang ika-71st hour. The sooner, the better. Kung kaya mong makainom sa loob ng unang 12 hanggang 24 hours, mas napakataas ng tsansa na maging tagumpay ang gamutan. Huwag mag-aksaya ng oras sa pag-overthink o sa pag-iyak sa kwarto. Kung sa tingin mo ay may risk, kilos agad dahil bawat oras ay mahalaga. Agad kumilos, kunin ang susi at phone breakfast. Diretso sa pinakamalapit na klinika ngayon. Maraming nag-aakala na isang tableta lang ito gaya ng paracetamol. Hindi po. Ang PEP ay isang full course ng gamutan na tumatagal ng 28 days o halos isang buwan. Karaniwan, 3 klase ng gamot ang pinagsasama-sama combination therapy para masiguradong walang makakalusot na virus. Bakit kailangang 28 days? Dahil kailangang bombahin ang katawan mo ng sapat na proteksyon hanggang sa masiguradong patay na ang lahat ng virus na pumasok. Kailangan dito ang matinding disiplina. Dapat mo itong inumin sa tamang oras araw-araw ng walang mintis. Kung nakalimutan mo ang dose, binibigyan mo ng pagkakataon ang virus na lumakas at maging resistant sa gamot. Maari ring makaranas ng ilang side effects gaya ng pagkahilo, pagsusuka, o pagkapagod sa unang ilang araw, pero normal lang ito habang nag-adjust ang katawan mo. Huwag ititigil ang gamot nang hindi nagtatanong sa doktor. Commitment ito, araw-araw na pag-inom sa loob ng 28 araw, break 0.2 fel. Kaya mo ito tuloy-tuloy lang. Huwag kayong bibili ng kung ano-anong gamot sa online o sa mga tabi-tabi na nagpapakilalang HIV cure.
Ang PEP ay seryosong gamot at kailangan ng reseta mula sa isang lisensyadong doktor. Bakit? Dahil kailangan muna tayong i-test kung negative ba tayo bago magsimula at kailangang i-check ang ating kidney at liver function para siguradong safe tayo habang umiinom nito. Saan kayo pwedeng pumunta? Social hygiene clinics. Halos lahat ng malalaking syudad ay mayroon nito sa kanilang city health office. Libre o napakamura lang ng serbisyo rito. HV treatment hubs gaya ng Love Yourself, Rhythm sa Alabang o San Lazaro Hospital sa Maynila. Sila ang mga eksperto pagdating dito. Emergency room. Kung nangyari ang insidente ng madaling araw, Sabado o Linggo kung kailan sarado ang mga clinics, pumunta sa ER ng malalaking ospital. Sabihin lang sa triage nurse na kailangan mo ng PEP for HIV exposure. Confidential ito at hindi ka nila pwedeng itaboy. Paano kung hindi gumana ang PEP? Ngayon, pag-usapan natin ang kinatatakutang paano kung lumampas ka sa 72 oras, hindi mo natapos ang 28 araw na gamutan. Kung hindi mapigilan ng PEP ang virus, ang HIV ay magpapatuloy sa pagdami. Ang virus sa dugo ay hahanapin ang target nito. CD4 T-cells, mga sundalo ng immune system. Nakapasok sa cell na ito, gagamitin ang makina ng cell, gagawa ng libu-libong kopya. Simula ng acute HIV infection. Sa puntong ito, hindi na bisita lang sa dugo, nagiging bahagi ng iyong DNA. Ibig sabihin, permanente. Taon-taon, dahan-dahang pahihinayin ng immune system. Walang regular na gamutan, walang art, ang katawan ay magiging mahina. Panganib, drug resistance. Nagsimula ka pero hindi tinapos ang 28 araw, parang tinuturuan mo ang virus kung paano labanan ng gamot. Natitirang virus, mas matigas na strain, mas mahirap gamutin sa bandang huli. Natutong umiwas sa gamot. Kaya napakalaga, ka-safety. Magsimula ng PEP, layunin, manalo. Huwag bigyan ng pagkakataon ang virus na manatili. Kapag nakapasok na, ang ambanan ay habang buhay. Tapusin ang PEP, talunin ang virus. Mga ka-safety, ang HIV ay hindi na death sentence sa panahon ngayon, lalo na kung maagapan natin ito gamit ang siyensya at mabilis na pagkilos. Ang takot ay normal, pero huwag mong hayaang paralisising ka nito. Gamitin mo ang takot na iyon para kumilos at protektahan ang sarili mo. Sana ay nakatulong ang mahaba nating paliwanag ngayon. Kung may kakilala kayo na posibleng nasa ganitong sitwasyon, i-share niyo ang video na ito, baka ito ang maging susi para mailigtas ang kanilang kalusugan. Mag-comment lang kayo sa ibaba kung may mga katanungan pa kayo o kung may gusto kayong i-suggest na topic para sa susunod nating video. Muli, ako ang inyong host, nagpapaalalang, ang kalusugan ay responsibilidad, kaya laging mag-iingat at manatiling informed. Hanggang sa muli, mga ka-safety. Bye!